Eto, Senado ho, mga kababayan. Ayan. Sabi ho dito, Senate President Chis Escudero dumepensa sa pagbibigay ng malalaking mga komite sa iilang senador. Ako, mga boss, ano to, honest po ito, no? Paano ba binibigay itong mga malalaking mga etong mga malalaking komite na ito? Ina-appoint ba? No, hindi. Honest ho, wala akong idea. Kala ko dati pinagbobotohan eh. Pero inia-appoint ba ito? Paki-comment dyan sa comment section. Kasi ho, mga kababayan, kagaya na lang nung bilyar. Di ba? Yung isa sa environment. Tapos yung isa sa public work. Naku po, sabi ko, paano kapag ka sinabi, eto, bundok na ito. No, lagyan natin ng daan to. Tapos, alam niyo ho yung ibig kong sabihin, mga kababayan. No? Kahit hindi ko tuloy-tuloy yung gusto ko sabihin, pero alam niyo ho, parang tipo bang may mga pattern, yung mga pinagbibigyan nila, na magiging tugma doon sa mga personal na interest. Di ba, mga kababayan? Ang pinaka-question ko nga dyan, yung isa, yung kay Robin Padilla Konstitusyon biruin nyo ho, mga kababayan. From meron tayong Miriam Defensor Santiago para doon sa komite ng konstitusyon ho. Ngayon, Robin Padilla. Di ba? Ngayon, Robin Padilla ho. Mga bossing chief amo, sir. Ngayon, ang tanong natin, ano ba ito? Nagkakaroon ba ng barter diyan sa diyan sa Senado? Di ba? Gusto mo maging Senate President? Oo. Yung environment, kailangan ko yun. No? Boto kita, maging Senate President ka. Pero ako gawin mong doon. Ako gawin mong committee doon. Di ba? Yan ho yung nakikita natin. Meron pa nga tayong nakita, 'di ba? Ito yung sa ano tawag dito, yung insertion. Kailangan ko ng para sa flood control 12 milyon. Ilan ba 'yon? Sandali. Hugutin ko yung mismong picture nun. Sinend to kahapon. Ito. Lakihan ko. Biruin mo, ayan. Ilan? Milyon. Bilyon. 12 bilyon. Insertion. Isa-isang pa lang to. Sa isang probinsya pa lang ho to, mga kababayan. Hindi kaya kasama din to sa barter? Ayan, ito. Senate President Escudero, top 10 by cam insertion, which is nangunguna po ang Bulacan. Sabi nyo nga sa akin kahapon, ang taga Bulacan, Joel Villanueva. No? 12 billion. No? Sabi na natin, round up na natin, 12.1 billion. Bulacan, flood control, 2.9 million. Bakit nasa senador ho yung mga flood control? Sorsogon, Chis Escudero, sabi nyo nga, di ba? Davao, 7.2. Cebu, may kilala ko, taga PDP, Cebu. Hindi ba ito mga pabarter din? Gusto mo maging Senate President? Alam mo na. Yung insertion natin. Sabi ni Quezon Escudero, 142 lang naman. Meron pa din. Diba? Kala mo naman kanya yung pera at it become questionable due to insertion that's legal. Kasi ang mga kababayan, ang pagkakaintindi ko dito, i-correct nyo na lang po ako, by cam. Diba, by cam? Pagmimitingan, pag-uusapan ho lahat-lahat, mga boss chief amo, sir. Yung mga popondohan, yung mga babudgetan po. So ngayon, ipapasok mo yan. Eto, ganito, ang hihingin namin budget, ganito, ganyan. Pag-uusapan,
pagdidebatihan. No? Hanggang sa okay, pwedeng madagdagan, pwedeng mabawasan, pwedeng hindi payagan dahil illegal. Ngayon tapos na yung BICAM. No, eto na yung mga napag-usapan ng bicameral. Eto na yung mga napag-usapan diyan sa meeting na yan. Ngayon sa kanila ipapasok ito. Ganyan po yung pagkakaintindi ko, mga bossing. Kumbaga, hindi na pinadaan doon sa mga pagdedebatehan, hindi na pinadaan doon sa mga pag-uusapan. Basta rekta na. Sa mata na lang ng Pangulo. Sa mata na lang ng Pangulo, mabibisita ulit, ma-check. Kasi hindi na nakasama doon sa pwede ba itong 142 billion na ito, ganito, ganyan. Wala nang gano'n, wala nang debatihan dinaanan ho. Mali. Hindi po ba? Mali. Kahit na sabihing 1 billion lang yan, 2 billion lang yan, 142 billion lang yan, kung merong ganong nangyari, mga kababayan, mali. Di po ba? Ba't hindi dinaan doon mismo sa legal na proseso? Kaya ano po ang sabi ng Pangulo? Ang sabi ng Pangulo ay humanda yung mga ganyang gumagawa ng mga insertion na ho na mga ganyan. Diba? Sabi ni Jarod Evans, "Oy, Tato, bro, you're here." Asa si Tato? Ito, hello, Boss Mark. Shout out kay Tato. Biruin mo, ayan, mga flood controls. Dapat mga flood controls kahit papaano doon sa mga congressman, doon sa kanilang mga distrito, no? Yung pong Bulacan, na si Dan Fernando. Yung budget daw nila wala pa din, ipit pa din daw. Hindi pa na ibibigay. Di po ba? From top to bottom, need to be accountable, sabi ni Sir Jorge Edralin. Sana ho, mga kababayan, yung problema ng ating bayan, eto na ho yan. Masolusyonan ho. No? Kasi ang pinaka-problema, ang pinaka-main na talagang kinakaharap po ng bayang Pilipinas is ang mga magnanakaw na politiko. Sana po magkaroon na ng solusyon dyan. Kaya lang po sa nakikita natin, mukhang yung mga nakaupo po, nagkakampi-kampihan, sila mismo nagtatakipan ho, mga bossing. Baka syempre iniisip niya mga yan, nako, pag hindi ko pinagtakpan to, tapos nagkaganyan, magkakabulilyaswa na. Lahat tayo, yari. Yan ang tingin kong iniisip niyang mga yan, mga bossing. No? Eto na sana pagkakataon may isang malilitis na, may isang may imbestigahan na. Kaya lang, biglang narinig natin sa Korte Suprema na unconstitutional yan kasi hindi nyo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag si Sara Duterte. Totoo po ba yon? Sorry kasi nakita ko talagang pinipilit po ng Congress na dumalo sila Inday Sara Duterte sa kanila Talagang yun po ang nakikita ko, mga kababayan. Kaya ano yung sinasabi nila na hindi binigyan ng pagkakataon upang ipaliwanag yung sarili? Di po ba? Anyway, mga Boss Chief Amo, sir, uulitin ko para po doon sa mga naghahagilap ng ating Facebook page, eto po mga kababayan, yung Mark Ramos page. Meron na po tayo diyang 21,000 followers. Kakagawa lang po yan 2 linggo makaraan at meron na tayong 21,000. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.